beloved Boss Mike Cervera. At madaliin ang investigasyon sa korupsyon ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod po yan ang panawagan ng grupo ng mga negosyante. Sa kabila niya na patuloy na gumugulong ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinasapi na nga nila muli si dating Congressman Azaldi Co. Nako! Sa frontline ng balitang Kita nyo, seryoso talaga eh. Seryoso talaga si Manong Bongbong. Kahit to, si Saldi ko, eh yung boss ni Saldi ko, Manong. si Maricel Halili. Kahit nagpaabot na ng pagkadismaya ang ilang business groups sa usang pagungdaw na investigasyon sa korupsyon, hindi ito pwedeng madaliin. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman mga kababayan, hindi talaga pwedeng madaliin yan. Kasi, sabi nga nilang kasabihan, pag tumakbo ng matulin, kung matinik malalim, baka maabsweldo pa yung mga yan eh. Eh, ang gusto ni Manong Bongbong, dapat siguradong makulong. Ha? Kapag napakulong ni Manong Bongbong, si Saldi ko at saka yung idol nyo, tataas ang rating niyan mga kababayan. Tataas ang trust rating ni Manong. Sasabihin yan mga kababayan, no? Kita nyo naman kahit na kasinsing ko pa yan. Ha? Eh pagka makukulong. Ha? Ibibinta ko ang lahat ng balay niyan. Di ba? Ay mga balay, marami eh. Eh halos nga raw, bilhin na daw yung mga bahay dun sa Forbes Park eh. Di ba? Sabi niya, tapos na ang political na aspeto ng usapang korupsyon. Correct. Nasa legal na proseso na raw tayo. Nako. Get messages all day, every Ayan na. day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Benta mo na yung mga bahay nila. Ibalik sa Kita nyo, pagbenta mo na daw yung mga bahay niya. Bahay pala nila, Bahay nila! Wala pang evidence. Si Gutesa hindi ebidensya yun. Peking peking witness, parang piluka ni Marcoleta. Peke, di ba? Eh di parang buhok niya peke rin. Pero, sabi ko sa inyo, kung gusto niyo talaga na mapatunayan na may sala talaga yung idol nyo at masabi nyo na tama ako, si Saldi ko ang tanungin nyo. Ganun. Basta, tama. Si Saldi ko lang ang makakapagsabi niyan. Si Saldi ko lang ang totoo, na may nagde-deliver na mga mali-maletang kwarta sa bahay at kondo. Wala lang iba. Saldi ko lang yan, saldi ko. What would then I be accused of if we did that? Nauunawaan naman daw ng Pangulo ang frustrations ng mga tao, lalo't tukoy na ang ilan sa mga ganid na nagnakaw ng pondo ng gobyerno. Oo nga, kunin nyo yung building nito. Manong Bongbong, yung bahay nito. Oo. Yung bang may parkingan sa ilalim. Tapos mga kababayan, ilang palapag, parang building. Yung para bang isang building mga kababayan, kanila lang eh. Di po ba? Nakita nyo ba? Yung mga display daw na pampamalas. Hindi, Boss Mike, pampaswerte yun. Ano bang pampamalas yung sinasabi mo? Ayun. Yung pampaswerte daw. Oo. Na sobra ng pampaswerte na minala sila. Huwag kayong maglalagay ng sobra-sobrang pampaswerte, ha? Tandaan nyo yan. Tignan nyo yung mga diskaya. Sa sobrang dami ng pampaswerte, minala sila. Di ba, no?
Minalas sila. Oo. Tuloy. Pero importanteng madala sila sa korte at maparusahan. Correct. Do you want to get it done quickly? Or Ayan. do you want to get it done right? Kita nyo? Anong gusto nyo? Ha? Matapos nating mabilis o matapos nating tama? Alam nyo, ang talino ni Manong Bongbong dito sa mga ganyan. Ibang klase yung ibang klase yung utak ni Manong Bongbong dito talaga. Manong Bongbong, putik na yan, mapagpapapirma ako sa'yo, ha? Oo, magpapapirma ako, magpapa-autograph ako kay Manong Bongbong pag nagkita tayo mamaya. Di ba? Boss Mike, anong mamaya? Ano yun? May meeting kaming dalawa, bakit? Ito na. Pasok. That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we Kita nyo, naiintindihan daw ni Manong Bongbong yung inyong frustration, yung pagkadismaya ninyo sa mga nangyayari dahil gusto nyo nang panagutin agad-agad tong mga hayop na to. Diba? Pero kailangan, wag munang katayin. Pasukahin nyo muna, sabi nga sa amin. Bago po kinakatay ang mga hayop sa amin. Kung hindi pagtakyan, pagsarwaem, duwa data. Para daw malinis muna yung kanyang bituka. Di ba? Sino mga Ilocano panggalatok din eh? Kasabihan niya sa atin, pagsarwaan nyo nga umuna, kung pagtakyan nyo nga umuna. Bago yo parchon. Di ba? Bago daw katayin, pasukahin at pataihin. Para daw malinis ang bituka bago katayin. Gets nyo? Parang ganun yung sinasabi ni Manong Bongbong. Sorry naman sa mga naghahaponan, nag-aagahan at nanananghalian. Pag paumanhin, hindi ko napigilan. Diba, no? Hindi pinapakain ng 2 days yan. Siyempre, kailangan nga ubusin muna yung laman ng bituka. Ganun yun. Kahit nga bisukol, pinagsasarawan nila eh. Diba? Yung bisukol nga, at saka yung liddog. Tama ba? Tama ba? Yung bisukol at liddog, pinagsasarwa nila yon bago iluto. Paki-translate ngayon, yung bisukol at saka yung liddog. Yung liddog ba? Yung may koronang ganon, liddog. Di ba? Ano ba yung Tagalog nung nung bisukol? Kita nyo? Di nyo alam yung mga salitang liddag, Yung liddag, mga kababayan, yan yung parang corona, yung yung shell ng soso. Bago sultupon. Alam nyo, sa amin, bata pa lang, sumusultop na kami ng suso. Di ba? Alam nyo na, alam nyo na, sarap yun, mga kababayan, Di ba, no? Alcohol, Kohol pala yun. Kohol at saka suso. Oy, iba yun, Joey Salvador, ikaw talaga. Ito na. We do have a very good idea about who these people are. Correct. Kita nyo? Meron talaga siyang isang napakagandang idea para sa mga walang yan tao na yan. Bakit ba kayo nagdududa sa kakayahan ni Manong Bongbong? Magpresidente nga muna kayo. Di ba? Dahil dyan gusto nyo nang ipalit si Sara. Ano ba naman kayo? Our beloved Boss Mike Cervera.